Hello po sa lahat po ng mga Dover Cats at sa lahat ng mga umusubaybay at lagi pong nanonood sa mga updates po natin patungkol kay Mr. Bimby Aquino Yap, Miss Raisa May Dizon at ilang mga Dover Cats. So for today's video, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga positive glow era kung paano po nagbago at may babaguhin daw di umano itong si Miss Kris Aquino para kay Raisa May Dizon at kay Mr. Bimby Aquino Yap. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And now, eto na, let's talk about this one. Dahil actually, yung Slay main character natin, ang showbiz balita ng taon ay opisyal nang pumasok sa ating mga feed, no? Ang ating lamang queen of all media na si Kris Aquino ay umamin na babawasan na ng humigit kumulang 30%, no? Ito po, ano ba kaya sinasabi niya dito? Babawasan niya na raw yung 30% na iconic na kaartehan niya. Mula sa kanya nakaka-shake tastic no na chika or Chief Head of Insights and Content Analysis Campaign kasama ang Netflix Philippines hanggang sa kanyang pagpapakatotoo sa kanyang mga autoimmune condition, ipinakita ng ating showbiz culture icon na ang pagbabagong ito ay hindi pagkawala ng kanyang kinang, bagkus ito isang character growth at isang pang-turnover ng new leaf patungo sa mas grounded, authentic at emotionally mature na pamumuhay. Ngunit ang malaking tanong sa buong showbiz culture, ano ang naging epekto nito, impact ng tone down kaartehan na ito kina Raisa May Dizon, si Aling Maliit at kay Bimby Aquino. So meron tayong komprehensibong positive report na naglalaman ng mas malalim at inspiring ultra vibes na pagsusuri kung paano nagbunga ng mas matatag na relasyon, mas mataas na emotional intelligence, EQ at panibagong career energy ang pag-evolve ng kaartehan ni Kris Aquino para kina Raisa at Bimby. Para sa unang chapter, ang anatomy ng 30% less kaartehan. Bago natin busisiin ang ripple effect nito kay Bimby at Raisa, alamin muna natin ang core lore ng phenomenon na ito. Number 1, the grounded maturity without losing the brand. Hindi po ibig sabihin na wala ng kaartehan si Kris. Ang kanyang signature with high-class delivery at ang love energy ay andyan pa rin. Ngunit ang tinanggal niya, yung unnecessary extravagance at hyper-dramatic reaction. Ang ipinalit niya ang deep vulnerability at real talk tungkol sa kanyang kalusugan. So nag-shift na rin siya from luxury shopping to mindful living. Sa halip na luxury jewelry hauls, ang bago niyang obsession at stationary customized note cards at 1.C gel pens, mga gamit na tumutulong din sa kanya upang mapanatili ang kontrol sa kanyang mga kamay laban sa autoimmune symptoms. Ito ay isang solid halimbawa ng mindful coping mechanism na napaka-positibong ehemplo para sa kanyang mga anak at kabataang kasama sa industriya. And syempre, meron siyang authentic content creator era. Sa paglabas ng kanyang Chika or CHIKA episode, nakita ni Kris na ang modern content creation ay hindi tungkol sa pagiging pilit na perpekto, kundi sa pagiging tunay at relatable sa madla. So ano nga ba ang naging impact nito kay Bimby Aquino? From protective son to mature powerhouse. Si Bimby Aquino or Bim ay lumaki sa gitna ng spotlight. Nakita ng buong bansa ang kanyang paglaki mula sa pagiging cute na bata sa showbiz, connect hanggang sa pagiging matangkad at napakalambing na protektor ng kanyang ina. Paano nga ba nakatulong sa kanya ang 30% reduction sa kaartehan ng kanyang mami? So, si Bim Aquino po ay may tinatawag na emotional EQ, growth and professional inspiration, less pressure, authentic mentorship, independence identity at cultural evolution. Mas rich at mas rings at healthy na emotional dynamic. Nung nakaraang taon nga ng pamilya ng Aquino ay madalas napapalibutan ng napakaraming showbiz drama at intense media scrutiny dahil sa pagiging mas chill at grounded ni Kris sa kanyang 30% less kaartehan era. Nabawasan din ang emotional strain at pressure sa mga pundasyon ng kanilang tahanan. And of course, nagkaroon ito ng tinatawag na positive outcome. Mas naging kalmado at may mas malalim na komunikasyon sa pagitan ng
mag-ina at hindi na kailangan maging hyper-vigilant ni Bim sa bawat galaw ng media dahil si Chris mismo ay mas maingat at mas pinili na ang kanyang mga laban. And space to build his own identity, no? Dati kapag kasama ni Bim ang kanyang ina, madalas siyang nagpapailalim sa napakalakas na aura at iconic presence nito. Ngunit sa pagtotone down ni Chris, nagkaroon independence or nagkaroon si Bim ng mas malaking espasyo upang maipahayag ang sarili niyang boses at pananaw sa buhay. And of course, the supportive partnership, hindi na lang siya anak ni Chris, kundi isang katulong sa buhay at caregiver partner na may sariling maturity. Nakikita ng mga Gen Z netizen ang kanyang pagiging isang maaasahan at maalagang magalang na Gen Z. So in practical at life-oriented values, sa kanyang financial and mental mindfulness, ang paglipat ng interest ni Chris mula sa ultra-luxury item patungo sa mga simpleng bagay tulad ng gel pens, personalized stationery, ay nagbigay kay Bim ng mas mahalagang aral sa buhay. Natutunan ni Bimbi na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa karangyaan kundi sa kalusugan, pagmamahal sa pamilya at kapayapaan ng isip. And of course, ang pagtingin sa kanyang ina na lumalaban sa karamdaman ng may dignidad at may kaunting drama ay nagturo kay Bimbi ng matinding resilience at courage. Ang impact kay Raisa May from child star to Gen Z icon. Si Raisa May Disa ng ating paboritong aling maliit ay isa sa mga pinakagigiliwang child stars na nakasama at nakatrabaho si Chris Aquino sa iba't ibang TV projects at crossover tulad ng kanilang iconic interaction noong My Little Bossings era at sa iba't ibang talk show. Ano-ano nga ba mga positibong epekto ng mga maunawain at mas chill na Chris Aquino sa takbo ng career at personal growth ni Raisa May? Siyempre, yung kanyang blueprint of sustainable career and longevity or showbiz sustainability. Si Raisa May ay nag-transition na mula sa pagiging cute na child star host ng Eat Bulaga patungo sa pagiging ganap na dalaga at versatile content creator or actress. And siyempre, meron siyang mentorship by example sa pagkakakita kay Chris na kayang mag-reinvent ng sarili mula sa TV host patungo hanggang sa digital content powerhouse Netflix. Nakuha si Raisa ng malinaw na blueprint. Natutunan ni Raisa na hindi kailangan manatili sa lumang formula. Pwede kang mag-tone down at mag-adjust ayon sa edad at panahon nang hindi nawawala ang pagmamahal ng supporters. And syempre, the high key validation ng authenticity over print. Dati, ang pamantayan sa showbiz ay kailangan maarte ka, grandioso at palaging nakaglam. Dahil inamin ni Chris 30% na siyang hindi maarte, nagbigay ito ng go signal sa mga tulad ni Raisa May na maging tunay sa kanilang sarili o relatability. Si Raisa May ay kilala sa kanyang pagiging down-to-earth, natural na pamatay na komedya at pagiging tunay na Pinay. Yung pagtanggap ni Chris sa kanyang pagiging simpleng version ay nagbigay din ng diin ng authenticity is the ultimate flex, diba? And healthy work-life synergy at mental health. Advocacy. Nakikita ang nakababatang henerasyon tulad ni Raisa kung paano pinapahalaga ni Chris ang kanyang mental and physical health kumpara sa walang hupang pagtatrabaho. Positive influence ang naging inspirasyon ito para kay Raisa sa pangalagaan ng sariling kalusugan habang nagtatrabaho sa showbiz na nagbubunga ng mas masaya at mas balanseng pamumuhay. Kaya naman, upang mas lalo nating maunawaan yung impact ng pagbabagong ito, meron pong metrics no nakita tayo, 'di ba? Yung aspetong ng lumang 100% maarte era tsaka yung bagong 30% tone down. So talagang si Chris po kasi sa kanya pong era ngayon, pinapakita niya yung good example for Bimbi and Raisa May, 'di ba? Alam naman natin si Miss Chris and dami na rin talagang nakarelasyon ni Chris, 'di ba? Iba-iba na rin. Pero ang turo niya kasi kay Mr. Bimbi kailangan maging siya mas maging genuine siya, tapos maging one-man woman siya, 'di ba? Yun naman yung gusto ni Chris para sa kanyang anak. Kaya yung pagbabago na to na nakikita natin for Chris Aquino, ito'y isang magandang halimbawa na talagang meron ding impact yung buhay ni Raisa May Dizon para dito kay Miss Chris Aquino. So sa kabuuan, si Bimbi Aquino ay nagdala ng mas malalim at emotional na maturity, mas matatag na pundasyon bilang anak at spasyo upang maging sarili niyang tao. At kay Raisa
sa May naman, ito'y nagbigay ng patunay ng pananatiling grounded, authentic at may kakayahan no mag-adapt sa panahon, ang tunay na susi sa matagumpay at mahabang career. Ika nga ng ating Queen of All Media, love, 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 ang panibagong kabanatang ito ay hindi lang basta pagbabago sa personalidad. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.